Una, ilalagay na po natin ang ating carrot sa ating food processor. Kung wala naman pong food processor, pwede naman po kayong gumamit ng blender. Then, lalagyan po natin ng pampalasa ng asin. At nag-add po ako dito ng Knorr cubes na chicken. Hinati ko lang po sila sa 4 para madali po silang matunaw once na ginrind na natin sila. Then, nilagyan ko po ito ng 2 cups of water. After that, i-grind na po natin sila. Ayan. Pasensya na po kayo kung namumuti ang aking kamay dahil na rin po sa rice flour. So, ayan. Ito na po ang kinalabasan. After that, lalagyan na po natin ng ating rice flour. 2 cups of rice flour po ang ating ilalagay. Then, pagkalagay po natin ng ating rice flour, hahaluin na po natin siya. Make it sure lang po na haluin natin mabuti kasi para hindi po siya magbuo-buo at sayang na naman po ang hindi mga mahalo na rice flour. Na medyo may kamahalan din kasi ang ating rice flour. Kaya saidin natin yung bawat gilid at ayusin natin ang ating paghahalo. After that, ilalagay na po natin sa ating molder. Ang ginamit ko pong molder is small size na puto molder. Kung wala naman po kayong ganito, pwede naman po kayong gumamit ng mga pan tray or mga stainless na pwede nyong i-steam. Pwede naman po. Tapos, gupitin nyo lang po sila para meron kayong cracker. Then, make sure lang po na kumukulo ang ating tubig. Tapos, i-steam lang po natin to for 5 minutes. After 5 minutes, ito na po ang ating kinalabasan. Yan. Kaya, dapat po manipis lang po siya para madali po siyang lutuin. Make it sure lang po na pinahida nyo ng oil yung mga molder na ginamit nyo kasi medyo madikit po ang ating mixture o ang ating rice flour. Kaya kailangan po dapat pahidan ang ating molder ng oil. Ibibilad po natin ito sa araw ng 3 days. Or kung maganda naman po ang araw, kahit 1 day lang po. Dapat po ang kanyang itsura is matigas na po at tuyong-tuyo na. Katulad po nito. Yan. Tuyong-tuyo na po yan. Matigas na po siya. Then, lulutuin na po natin. Nagpainit na po ako ng mantika. Ayan. Nilagay ko na muna ang ating 4 na crackers. Yan. So far, good naman po siya. Ayan, tingnan nyo naman, ang ganda-ganda ng pagkaalsa niya. Cracker na cracker. Then, sinunod ko na po yung iba na batch. Ayan, tingnan nyo naman, ang ganda-ganda ng pagkaputok ng ating crackers. 'Di ba? Maganda itong crackers na to para sa mga batang hindi kumakain ng mga gulay. Pwede nyo subukan ang mga iba't ibang gulay. Katulad ng mga empalaya, kalabasa, malunggay at iba pa. Yan, ganun lang po yung gagawin yung step by step para makagawa nito. Guys, ito na yung ginawa nating carrot crackers or cropek. Pero gawa siya sa carrots. Yan, kulay orange siya. Syempre, carrots nga. Titikman natin kung anong kanyang lasa. Ito, gumawa ko ng suka. Masarap. Crunchy siya. Masarap siya. Gawa na rin kayo nito. Napakasimple lang gawin. So, that's all for today. Bye-bye. Thank you.